iyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasana ta'kulun narul hatab. Ang kinakain ng apoy, yung panggatong na kahoy, ganun din kinakain ng hasad o ng inggit ang mga mabubuting gawa. Nagagalit siya dun. Kasi tinitingnan niya yung biyaya na ipinagkaloob ni Allah sa kapatid niya. Ang gusto niya, mawala yung biyaya na ipinagkaloob ni Allah sa tao na yun. Hindi ka dapat maigit. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, lahat tayo may kanya-kanyang biyaya, pero ang gusto niya ay hanapin natin. Di ba sa Suratul Jumu'ah? Pagtapos ng Suratul Jumu'ah, magsikalat kayo sa lupain at hanapin nyo ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنة ta'kulun narul hatab. Sinabi dito sa hadith, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iwasan nyo ang inggit. Katotohanan, ang inggit ay kinakain ang magandang gawain, gaya ng pagkain ng apoy sa panggatong ng kahoy. Kung paano kinakain ng apoy, yung panggatong ng kahoy, ganun din kinakain ng hasad o ng inggit ang mga mabubuting gawa. Diba? So, iwasan mainggit ito ay unang katangian ni Shaitan. Diba? Sa babalikan natin ang istorya ni Adam alayhis salam. Sinabi ni Allah sa mga malaika, magpatira pa kayo kay Adam alayhis salam. Lahat ng malaika nagpatira pa maliban sa isa, si Iblis. Tinanong siya ni Allah, ano ang dahilan, Iblis? Ano ang pumigil sa iyo para hindi ka magsujud kay Adam alayhis salam? Ang sabi ni Iblis, ako ay nilikha mula sa apoy at siya ay nilikha lang mula sa putik. Sa madaling salita, mas mainam ako kaysa sa kanya. Pangalawa, yung ganong klaseng katangian ay katangian ni Shaitan na kung bakit naging dahilan ng pagbaba niya sa paraiso. Pinababa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. At yun na nga, sinabi niya na pupunta ako sa harapan nila, sa likuran nila, kaliwa at kanan. At hindi mo sila matatagpuan na magpapasalamat sa iyo. So ito ang isa sa nagpahamang kay Iblis kung bakit siya pinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kibir at hasad sa inggit niya kay Adam alayhis salam. Pangalawa, nasasayang ang mga mabubuting gawain. No? Kumbaga yung pinagsumikapan natin na mabubuting gawa, nasasayang sa pamamagitan ng hasad. Na, alam mo yun, yung parang inggit natin sa kapwa natin. Minsan, talaga, pagkalimbawa, nararamdaman natin to, agad tayong magpakupkub kay Allah. Kasi subhanallah, tao lang din tayo. Diba? Sinabi nga ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para hindi ka mainggit sa kapatid mo, huwag mong tignan yung biyaya na meron siya kaysa sa biyaya mo. Huwag mong titignan yung nakahihigit sa'yo, sa madaling salita, ang tignan mo yung kung mas nakabababa sa'yo. Kasi una-una, halimbawa, nakita ka na isang pulubi, isang kapatid na nangangailangan ng ganito, ganyan, walang bahay, walang maayos na trabaho, hindi nakakasama yung pamilya, mag-isa. Tapos ikumpara mo yung sarili mo sa kanya, alhamdulillah dahil ikaw may maayos ka na trabaho, di ba? Nakakasama mo yung pamilya mo, nabibili mo yung ilan sa mga gusto mo, hindi tulad niya. Kaya payo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwag natin tignan yung mga tao na nakahihigit sa atin, bagus ang tignan natin yung mga tao na nakabababa sa atin. Isa sa mga aral na makukuha natin. Pangatlo, palagi tayo magpakupkop kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa laban sa inggit. Di ba mayroong ayah sa Suratul Falaq, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad. Sa malapit na kahulugan, ang sabi dito,
sabihin ako ay humahanap ng pagdingap at nagpapakupkop kay Allah sa Panginoon ng buwang liwayway. Mula sa kasamaan ng anumang kanyang nilikha at mula sa kasamaan ng kadiliman pag ito ay tahimik at mula sa kasamaan ng ihip ng mga buhol at mula sa kasamaan ng isang mainggitin kapag siya ay naiinggit. At mula sa kasamaan ng sino ng mainggitin, ito na, kapag kinapupuotan na niya ang mga tao dahil sa mga biyayang ipinagkaloob ni Allah sa kanila. Napupuot na siya sa tao. Sabi natin sa isa nating kapatid, nagagalit siya dun. Kasi tinitignan niya yung biyaya na ipinagkaloob ni Allah sa kapatid niya. Ang gusto niya, mawala yung biyaya na ipinagkaloob ni Allah sa tao na yun. Pero sinagot ito ng maluwalhating Quran. Sinabi ni Allah sa Quran na kami ang nagbibigay ng biyaya. Hindi ka dapat mainggit. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, lahat tayo may kanya-kanyang biyaya, pero ang gusto niya ay hanapin natin. Di ba sa Suratul Jumu'ah? Pagtapos ng Suratul Jumu'ah, magsikalat kayo sa lupain at hanapin nyo ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na inshallah na mapagtagumpayan natin. No? So, yun lang na inshallah sa tuwing nararamdaman natin yung ganitong klaseng pakiramdam, diba? Sabihin natin, agad tayo magpakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa ganitong klaseng katangian dahil ang hasad ay isa sa mga delikadong katangian na nagpahamak kay Iblis. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nakakatas. يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي